Maraming matatanda ang regular na kumakain ng tinapay bilang bahagi ng kanilang araw-araw na pagkain. Gayunman, hindi lahat ng uri ng tinapay ay may parehong epekto sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang uri ng tinapay na maaaring magpabilis ng pagtanda, magpataas ng blood sugar, at magpalala ng panganib sa puso at utak. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 karaniwang uri ng tinapay, 4 na dapat iwasan, at 4 na maaaring makatulong sa pisikal at mental na kalusugan. Lalo na para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang white bread ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng tinapay na kinokonsumo araw-araw, lalo na sa almusal. Gawa ito sa refined wheat flour na sumailalim sa proseso ng pagpino, kung saan inaalis ang bran at germ ng butil. Bilang resulta, nawawala ang karamihan sa dietary fiber, bitamina, at mineral na natural na taglay ng buong butil. Ang natitirang produkto ay mataas sa simpleng carbohydrates at mababa sa nutrisyon. Ayon sa Journal of Nutrition and Aging 2017, ang madalas na pagkain ng tinapay na gawa sa refined grains ay may kaugnayan sa mas mataas na panganib ng visceral fat accumulation, insulin resistance, at cognitive decline sa mga matatanda. Isa sa pangunahing dahilan nito ay ang mataas na glycemic index (GI) ng white bread. Ang mga pagkain na may mataas na GI ay mabilis na nagpapataas ng blood glucose at insulin levels, na maaaring magdulot ng oxidative stress at pamamaga inflammation sa katawan sa paglipas ng panahon. Sa konteksto ng healthy aging, ang patuloy na mataas na blood sugar spikes mula sa white bread ay maaaring magpabilis ng proseso ng advanced glycation end products (AGEs) sa katawan. Ang AGEs ay mga compound na nabubuo kapag ang asukal ay kumakabit sa protina, at ito ay naiugnay sa pagtanda ng balat, pinsala sa nerbiyos, at pagbabara ng mga ugat sa utak. Ayon sa isang pagsusuri mula sa Diabetolohiya 2016, ang AGEs ay isang contributory factor sa cognitive impairment sa mga matatandang may metabolic syndrome. Bukod pa rito, ang white bread ay karaniwang mababa sa satiety index. Ibig sabihin ay hindi ito nakakapagbigay ng matagal na pakiramdam ng pagkabusog. Sa mga matatandang may problema sa blood sugar control, ang ganitong uri ng pagkain ay maaaring magdulot ng biglaang gutom at paulit-ulit na pagkain, na sa huli ay magpapataas ng timbang at panganib ng type 2 diabetes. Ayon sa American Diabetes Association (ADA) 2021, ang pagpili ng mga whole grain sa halip na refined grains ay maaaring makatulong sa blood sugar regulation at pagbawas ng long-term health risk. Sa kabuuan, bagamat madaling kainin at abot kaya, ang white bread ay hindi inirerekomenda para sa regular na konsumo ng mga taong nasa edad 60 pataas. Mas mainam na palitan ito ng tinapay na may mas mababang glycemic index at mas mataas sa fiber upang masustentuhan ang tamang nutrisyon, energy stability, at cognitive function. Ang flavored bread, gaya ng raisin bread, cinnamon swirl, chocolate chip loaf, o mga tinapay na may fruit fillings, ay karaniwang itinuturing na mas masarap o special kumpara sa ordinaryong tinapay. Gayunpaman, sa konteksto ng nutrisyon para sa mga matatanda, ang ganitong uri ng tinapay ay dapat pag-ingatan dahil sa mataas nitong nilalaman ng added sugars at, sa ilang kaso, refined starches. Ayon sa World Health Organization (WHO) 2015, ang mataas na konsumo ng free sugars, kabilang na ang mga added sugars sa tinapay, ay naiugnay sa pagtaas ng panganib ng labis na timbang, type 2 diabetes, at cardiovascular disease. Sa mga matatandang may insulin resistance o pre-diabetes,
Ang patuloy na pagkain ng tinapay na may added sugars ay maaaring magpalala ng glycemic control at magdulot ng paulit-ulit na hyperglycemia. Bukod sa epekto sa blood sugar, may mga datos rin na nagpapakita ng koneksyon ng labis na asukal sa kalusugan ng utak. Ayon sa Journal of Alzheimer's Disease 2019, ang mataas na asupa ng added sugars ay may posibleng kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng cognitive decline at dementia sa mga matatanda. Ito ay dahil ang sobrang glucose sa dugo ay maaaring magdulot ng pamamaga at oxidative stress sa utak na nagpapabilis sa degenerative processes. Karagdagan pa rito, ang flavored bread ay kadalasang may mababang fiber content. Karamihan sa mga ito ay gawa pa rin sa refined flour na, tulad ng white bread, ay may mataas na glycemic index at mababang micronutrient density. Ang kombinasyon ng refined starch at added sugar ay lumilikha ng tinapay na mataas sa calories, ngunit mababa sa nutrisyon, isang panganib sa mga senior na kailangang bantayan ang kanilang calorie intake habang pinapalakas ang kalidad ng nutrients. Sa isang review na inilathala ng Current Nutrition Reports 2020, ipinapayo na ang mga matatanda ay dapat umiwas sa mga ultra-processed food na may labis na pampalasa, asukal, o artificial flavoring. Sa halip, ang mga pagkain na whole, minimally processed, at may mababang asukal ay mas mainam para sa maintenance ng insulin sensitivity, metabolic health, at cognitive performance. Sa makatuwid, bagamat kaakit-akit sa panlasa, ang flavored bread ay hindi angkop para sa regular na konsumo ng mga taong higit sa 60 taong gulang, lalo na kung ito'y bahagi ng pang-araw-araw na almusal o merienda. Para sa mas ligtas at mas sustainableng pagpili, inirerekomenda ang pagbabasa ng label, paghahanap ng no added sugar options, at pagpili ng tinapay na mataas sa fiber at mababa sa glycemic impact. Ang mga packaged buns at rolls gaya ng hamburger buns, hotdog buns, sandwich rolls, at iba pang tinapay na madalas mabibili sa supermarket ay paborito ng maraming matatanda dahil sa pagiging malambot, madaling kainin, at abot kaya. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na karamihan sa mga produktong ito ay dumaan sa malawakang pagpoproseso at maaaring maglaman ng mga sangkap na may negatibong epekto sa kalusugan, lalo na sa populasyon na higit sa 60 taong gulang. Ayon sa European Journal of Nutrition 2018, ang regular na pagkain ng mga ultra-processed food, kabilang na ang commercial bread products, ay naiugnay sa mas mataas na insidente ng metabolic syndrome, type 2 diabetes, at cardiovascular disease. Ito ay hindi lamang dahil sa nutritional composition ng mga tinapay, kundi dahil na rin sa presensya ng emulsifiers, preservatives, at artificial additives na ginagamit upang pahabain ang shelf life at panatilihing malambot ang produkto. Isa sa mga pangunahing issue sa ganitong klaseng tinapay ay ang paggamit ng hydrogenated oils o trans fats, na minsan ay hindi malinaw na nakalagay sa label. Ayon sa World Health Organization 2021, ang trans fats ay isang kilalang panganib sa kalusugan ng puso at utak at tinatayang responsable sa mahigit 500,000 premature deaths kada taon sa buong mundo dahil sa coronary heart disease. Kahit pa maliit na halaga, ang tuloy-tuloy na pagkonsumo ng trans fats ay maaaring magpataas ng LDL cholesterol at magpababa ng HDL cholesterol, isang hindi kanais-nais na kombinasyon para sa mga matatanda. Bukod dito, maraming packaged buns ang mataas sa refined carbohydrates at added sugars, habang mababa sa fiber.
Ang ganitong profile ay nagpapabilis sa blood sugar spike, na sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng insulin resistance. Ayon sa Nutrients Journal 2020, ang blood sugar variability sa mga seniors ay may kaugnayan sa cognitive impairment at increased frailty risk. Sa madaling salita, ang pagkain ng buns at rolls na ito araw-araw ay maaaring magpabilis hindi lang ng pagtanda ng katawan, kundi pati na rin ng utak. Dagdag pa rito, ang excessive sodium content ng ilang commercial bread products ay dapat ding isaalang-alang. Ayon sa American Heart Association 2021, ang sobrang sodium intake ay pangunahing sanhi ng hypertension sa matatanda at maaaring magpataas ng panganib ng stroke, heart failure, at chronic kidney disease. Sa kabuuan, bagamat praktikal at madalas kasama sa mabilisang pagkain, ang packaged buns and rolls ay hindi inirerekomenda para sa regular na konsumo ng mga taong nasa senior age. Para sa mas ligtas na alternatibo, mainam na humanap ng whole grain options na walang preservatives. Iwasan ang mga may mahahabang listahan ng artificial ingredients at basahin ang nutrition label upang mapanatili ang balanse sa asukal, sodium, at unhealthy fats. Sa pagtaas ng kamalayan tungkol sa gluten sensitivity at celiac disease, maraming tao, kabilang na ang mga matatanda, ang lumilipat sa gluten-free bread bilang alternatibong mas healthy. Gayunpaman, mahalagang tandaan na hindi lahat ng gluten-free bread ay masustansya, lalo na kung ito ay gawa sa mga refined starches tulad ng rice flour, tapioca starch, at potato starch. Ayon sa Harvard Health Publishing 2020, maraming komersyal na gluten-free bread ang gumagamit ng mga nabanggit na starches upang gayahin ang texture ng karaniwang tinapay. Bagamat hindi ito naglalaman ng gluten, ang mga refined starch na ito ay may mataas na glycemic index na mabilis nagpapataas ng blood glucose sa mga matatandang may pre-diabetes o type 2 diabetes. Ang ganitong epekto ay maaaring magdulot ng blood sugar spikes na mahirap i-regulate. Bukod sa glycemic impact, ang mga refined gluten-free bread ay kadalasang mababa sa fiber, protina, at mahahalagang micronutrients gaya ng iron, magnesium, at B vitamins. Ayon sa pagsusuri ng Journal of Human Nutrition and Dietetics 2018, maraming gluten-free products ang may mas mababang overall nutritional quality kumpara sa mga whole grain bread. Ang kakulangan sa fiber ay maaaring magdulot ng constipation, gut imbalance, at kawalan ng satiety, mga isyong madalas ding nararanasan ng mga matatanda. Dagdag pa rito, ang over-reliance sa gluten-free bread na mababa sa nutrients ay maaaring magdulot ng nutritional displacement kung saan pinapalitan ng mababang kalidad na pagkain ang mas masustansya sana na opsyon. Ayon sa British Journal of Nutrition 2019, ang ganitong displacement ay maaaring magpababa ng overall dietary adequacy ng isang senior, lalo na kung may kasamang dietary restrictions o kakulangan sa gana sa pagkain. May ilang gluten-free bread din na naglalaman ng added sugars, emulsifiers, at preservatives upang pahusayin ang lasa at shelf life. Sa mga matatandang sensitibo sa blood pressure o may inflammation-related conditions gaya ng arthritis, ang mga sangkap na ito ay maaaring magpalala ng sintomas. Ayon sa Current Developments in Nutrition 2021, ang mataas na pagkonsumo ng ultra-processed gluten-free products ay hindi nagbibigay ng benepisyong inaasahan ng marami at maaari pang magdulot ng metabolic imbalance. Mahalaga ring tandaan na ang gluten ay hindi inherently masama
para sa mga taong walang diagnosed gluten intolerance o celiac disease. Sa katunayan, ayon sa American College of Cardiology 2017, ang sobrang pag-iwas sa gluten nang walang sapat na dahilan ay maaaring magpababa ng whole grain intake at, sa kalaunan, magpataas ng panganib ng coronary heart disease dahil sa pagkawala ng protective effects ng dietary fiber. Sa kabuuan, ang gluten-free bread na gawa sa refined starches ay hindi automatikong mas mainam para sa kalusugan, lalo na sa populasyong senior. Ang tamang pag-unawa sa nutritional label, pagbawas sa processed ingredients, at pagpili ng gluten-free bread na may whole grain base at mataas sa fiber ang dapat isaalang-alang ng mga matatanda upang mapanatili ang balanse ng nutrisyon at glycemic control. Ang sourdough bread ay isang uri ng tinapay na dumadaan sa proseso ng natural na fermentation gamit ang wild yeast at lactic acid bacteria. Hindi tulad ng karamihan sa komersyal na tinapay na ginagamitan ng instant yeast. Ang sourdough ay sumasailalim sa mas mabagal na proseso ng pagbuburo, na may positibong epekto hindi lamang sa lasa, kundi pati sa kalusugan, lalo na para sa mga matatanda. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng sourdough bread ay ang mas mababang glycemic index GI nito kumpara sa regular white o whole wheat bread, ayon sa pag-aaral na inilathala sa British Journal of Nutrition 2008. Ang fermentation ng sourdough ay nagre-resulta sa mas mabagal na pagtaas ng blood glucose levels matapos kainin, na lubhang kapaki-pakinabang para sa mga senior na may insulin resistance o type 2 diabetes. Sa parehong pag-aaral, ipinakita rin na ang sourdough bread ay nakakatulong sa mas matagal na satiety o pakiramdam ng kabusugan. Bukod sa glycemic control, ang fermentation process ng sourdough ay nagpo-produce ng organic acids at bioactive peptides na may potensyal na epekto laban sa pamamaga, anti-inflammatory at oxidative stress. Ayon sa Frontiers in Microbiology 2021, ang mga lactic acid bacteria sa sourdough ay may kakayahang mag-modulate ng gut microbiota, na may kaugnayan sa kalusugan ng immune system at cognitive function. Ito ay lalong mahalaga sa mga matatanda dahil sa natural na pagbagsak ng diversity ng good bacteria sa bituka habang tumatanda. Ang sourdough ay may isa pang benepisyo, mas mababa ang antas ng phytates, mga compound na natural na taglay ng butil at maaaring hadlangan ang absorption ng mahahalagang mineral tulad ng calcium, magnesium, at zinc. Sa pamamagitan ng fermentation, ang phytates ay nababawasan, kaya mas nagiging available ang mga mineral na ito sa katawan. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2010, ang sourdough fermentation ay maaaring magpataas ng bioavailability ng micronutrients hanggang 50%, isang malaking tulong sa mga senior na kadalasang may problema sa bone density at immune health. Bukod sa nutrisyon, ang sourdough ay karaniwang mas madaling tunawin dahil sa partial breakdown ng gluten proteins sa panahon ng fermentation. Maraming tao ang naguulat ng mas kaunting bloating at hindi komportabling pakiramdam sa tiyan kapag kumakain ng sourdough kumpara sa iba pang uri ng tinapay. Bagamat hindi ito angkop sa mga may celiac disease, maaring ito ay mas tolerable sa mga may non-celiac gluten sensitivity. Ayon sa Clinical Gastroenterology and Hepatology 2014. Sa pangkalahatan, ang sourdough bread ay isang mainam na pagpipilian para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Kung ito ay gawa mula sa whole grains at walang dagdag na asukal o preservatives,
Ang sourdough ay maaaring makatulong sa blood sugar regulation, gut health, micronutrient absorption, at overall digestive comfort. Gayunpaman, tulad ng ibang pagkain, mahalagang isaalang-alang ang kabuuang dietary pattern at hindi lamang ang isang produkto. Ang Ezekiel bread ay isang uri ng tinapay na gawa mula sa sprouted whole grains at legumes. Kabilang ang trigo, barley, lentil, spelt, at soybeans. Sa halip na gumamit ng refined flour, ang mga sangkap nito ay pinapatubo muna sprouted bago gilingin at lutuin, na nagbibigay ng natatanging profile sa nutrisyon para sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang. Ang ganitong uri ng tinapay ay may potensyal na magbigay ng mas mataas na nutrisyon kumpara sa karaniwang whole wheat o white bread. Ang proseso ng sprouting ay may ilang benepisyong napatunayan sa agham. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2012, ang pagpapatubo ng butil ay nagpapababa ng antas ng phytates, isang natural na compound na humahadlang sa pagsipsip ng mga mineral tulad ng zinc, iron, at calcium. Sa pamamagitan ng pagbawas ng phytates, nagiging mas bioavailable ang mga micronutrient na ito, na mahalaga para sa mga matatanda na may mataas na panganib ng osteoporosis at anemia. Bukod dito, ipinakita sa pag-aaral ng International Journal of Food Sciences and Nutrition 2015 na ang sprouting ay nagpapataas ng B vitamins gaya ng folate, niacin, at vitamin B6. Ang mga bitamina na ito ay critical sa energy metabolism at cognitive health, dalawang aspeto na karaniwang humihina habang tumatanda ang isang tao. Dagdag pa rito, ang Ezekiel bread ay natural na may mas mataas na protina at dietary fiber kaysa sa maraming komersyal na tinapay, na tumutulong sa glycemic control at digestive regularity. Ayon sa American Journal of Lifestyle Medicine 2020, ang pagkain ng high-fiber sprouted grain bread ay nauugnay sa mas mababang postprandial blood glucose at insulin levels kumpara sa refined grain bread. Sa mga matatandang may diabetes o metabolic syndrome, ito ay isang mahalagang aspeto para sa long-term disease management. Ang mabagal na pag-absorb ng glucose ay hindi lamang nakakatulong sa glycemic control, kundi pati sa pagpigil ng energy crashes at mood swings na karaniwang nararanasan pagkatapos kumain ng high GI foods. Ang Ezekiel bread ay kadalasang hindi naglalaman ng added sugars, preservatives, o artificial additives, at ito ay karaniwang handcrafted o minimally processed. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang texture nito ay maaaring mas matigas o mas grainy kaysa sa karaniwang tinapay, kaya't maaaring kailanganin ng period of adjustment para sa mga hindi sanay. Ngunit sa kabuuan, ang nutritional benefit nito ay makabuluhan. Bukod sa mga bitamina at mineral, ang pagkakaroon ng kombinasyon ng butil at legumes sa Ezekiel bread ay nagbibigay ng kompletong amino acid profile na bihira sa mga plant-based na tinapay. Para sa mga matatandang may limitadong protina sa dieta, lalo na kung vegetarian o may mahinang gana sa pagkain, ang ganitong tinapay ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng muscle mass at immune function. Sa pangkalahatan, ang Ezekiel bread ay isang functional food na may mataas na nutritional density. Para sa mga matatanda, ito ay isang mabisang alternatibo sa mga karaniwang tinapay na mababa sa sustansya. Ang regular na pagkain nito, kapag isinama sa balanseng pagkain, ay makatutulong sa pagpapanatili ng enerhiya, kalusugan ng bituka,
at resistensya mga aspeto na kritikal sa matagumpay na pagtanda. Ang rye bread ay tinapay na gawa mula sa rye flour, isang uri ng butil na kilala sa mas mataas na fiber at mas mababang glycemic index kumpara sa regular na trigo. Karaniwang mas madilim ang kulay nito at may malakas na lasa. Ngunit sa kabila ng pagkakaibang ito sa tekstura at panlasa, ang rye bread ay may mahalagang benepisyo para sa kalusugan ng mga matatanda, lalo na sa aspeto ng blood sugar regulation, cardiovascular health, at digestive function. Isa sa mga pangunahing katangian ng rye bread ay ang mataas na nilalaman nito ng soluble fiber, partikular na ang arabinoxylans. Ayon sa Nutrition Reviews 2016, ang soluble fiber mula sa rye ay tumutulong sa pagpababa ng blood glucose post-meal at pagpapabagal ng gastric emptying na mahalaga para sa glycemic control. Sa mga matatanda na may pre-diabetes or type 2 diabetes, ang mas mabagal na absorption ng glucose ay nagbibigay proteksyon laban sa insulin spikes at energy crashes. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Diabetes Care 2006, ang regular na pagkain ng rye bread ay nagpakita ng mas mababang insulin response kumpara sa wheat bread sa mga middle-aged adults. Ang ganitong epekto ay maaaring maiugnay sa tinatawag na rye factor, kung saan ang rye bread, kahit mataas sa carbohydrates, ay hindi nagdudulot ng matinding pagtaas sa blood sugar. Sa konteksto ng aging, ito ay mahalaga para sa pagpigil sa paglala ng insulin resistance, na isang risk factor para sa cognitive decline at cardiovascular disease. Bukod sa blood sugar benefits, ang rye bread ay may cholesterol-lowering potential. Ang soluble fiber nito ay tumutulong sa pagbawas ng LDL cholesterol sa pamamagitan ng pagbind sa bile acids sa bituka, ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2014. Ang mga pagkain na mataas sa viscous fiber, kabilang ang mula sa rye, ay may epektong cardioprotective sa populasyong senior. Dagdag pa rito, ang rye bread ay mayaman din sa magnesium, selenium, at lignans. Ang magnesium ay mahalaga sa glucose metabolism at nerve function, habang ang lignans ay phytoestrogens na may potensyal na antioxidant at anti-inflammatory effects. Sa pag-aaral ng Journal of Nutrition 2012, ang mga matatandang may mataas na lignan intake ay may mas mababang markers ng systemic inflammation at oxidative stress, dalawang salik na kaugnay ng aging-related diseases. Mahalaga ring banggitin ang epekto ng rye bread sa digestive health. Dahil sa mataas nitong insoluble fiber content, ito ay nakatutulong sa regular bowel movement, na isa sa mga karaniwang issue sa mga matatanda. Ang fiber ay nagbibigay rin ng substrate para sa beneficial gut bacteria na maaring tumulong sa pagpapanatili ng gut microbiome balance, isang aspeto na increasingly kinikilala sa papel ng brain-gut connection. Gayunpaman, tulad ng ibang tinapay, mahalagang tingnan ang label kapag bumibili ng rye bread. May ilang komersyal na rye bread ang may halong refined wheat flour at added sugars na maaaring magpababa sa benepisyo nito. Mainam na pumili ng 100% whole rye o whole grain rye bilang pangunahing sangkap upang makuha ang buong nutritional advantage. Sa kabuuan, ang rye bread ay isang mahusay na opsyon para sa mga matatanda na naghahanap ng tinapay na may positibong epekto sa blood sugar, cholesterol, at digestive health kapag isinama sa balanseng pagkain at tamang aktibidad. Ito ay maaaring maging bahagi ng nutrisyon na sumusuporta sa healthy aging
at pangmatagalang cognitive at cardiovascular function. Ang whole grain bread na walang added sugar ay isa sa mga pinaka-inirerekomendang uri ng tinapay para sa mga matatanda. Hindi lamang ito nagmumula sa buong butil ng trigo, kabilang ang bran, germ, at endosperm, kundi ito rin ay hindi dinagdagan ng sucrose, high fructose corn syrup, o iba pang uri ng matamis na pampalasa. Sa ganitong anyo, ang tinapay ay nagbibigay ng mas kumpletong nutrisyon na mahalaga sa kalusugan ng puso, metabolismo, at utak sa edad na lampas 60. Ayon sa Harvard T.A.H. Chan School of Public Health 2021, ang regular na pagkonsumo ng whole grains ay nauugnay sa 15% na mas mababang panganib ng premature death, particular mula sa cardiovascular diseases, type 2 diabetes, at ilang uri ng cancer. Ito ay dahil sa natural na nilalaman ng whole grains ng dietary fiber, B vitamins, antioxidants, at trace minerals gaya ng iron, magnesium, at selenium. Ang fiber, particular na insoluble at soluble fiber, ay gumaganap ng maraming tungkulin. Una, ito ay nakakatulong sa pag-regulate ng blood sugar sa pamamagitan ng pagbagal ng absorption ng glucose sa bituka. Sa mga matatandang may prediabetes o type 2 diabetes, ang epekto na ito ay mahalaga upang maiwasan ang blood sugar spikes. Ikalawa, ito ay sumusuporta sa cholesterol management sa pamamagitan ng pag-bind ng bile acids, na kalaunan ay nailalabas sa dumi. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition 2018, ang high-fiber diets mula sa whole grain sources ay maaaring magpababa ng LDL cholesterol ng hanggang 10%. Dagdag pa rito, ang whole grain bread ay may mas mataas na micronutrient density kumpara sa mga refined bread products. Ang thiamine, niacin, at folate ay critical sa energy production at cognitive performance, habang ang magnesium ay may mahalagang papel sa glucose metabolism at bone health, mga aspeto ng kalusugan na natural na humihina sa pagtanda. Sa pag-aaral ng Journal of Gerontology Medical Sciences 2017, ipinakita na ang magnesium intake mula sa whole grains ay kaugnay sa mas mababang risk ng sarcopenia o age-related muscle loss. Bukod sa aspekto ng sustansya, ang pagpili ng whole grain bread na walang added sugar ay nakakatulong din sa pag-iwas sa sobrang calorie intake at metabolic stress. Ang mga matatanda ay mas madaling makaranas ng weight gain o insulin resistance kapag hindi kontrolado ang asukal sa pagkain. Ayon sa World Health Organization 2015, ang rekomendadong limit para sa added sugars ay hindi hihigit sa 10% ng kabuuang calorie intake sa isang araw. At mas mababa pa ang ideal para sa mas nakatatanda. Gayunpaman, mahalagang banggitin na hindi lahat ng tinapay na may label na whole grain ay totoo sa komposisyon. Maraming produkto sa merkado ang gumagamit ng mga terminong gaya ng multigrain o wheat bread. Ngunit sa katotohanan ay gawa pa rin sa refined flour at may halong asukal. Kaya't ang maingat na pagbabasa ng ingredient list at nutritional label ay napakahalaga. Dapat tiyakin na ang unang sangkap ay 100% whole grain flour at walang nakalistang anyo ng added sugar. Sa kabuuan, ang whole grain bread na walang added sugar ay isang simple ngunit makapangyarihang pagkain na maaaring isama sa araw-araw na dieta ng mga senior. Kapag isinama sa balanseng pagkain at aktibong pamumuhay, ito ay tumutulong sa pagtataguyod ng malusog na puso, utak, metabolismo,
at bituka, mga sistemang kritikal sa kalidad ng buhay habang tumatanda. Sa paglipas ng edad, ang pagpili ng tamang uri ng pagkain ay may malaking epekto sa kalusugan at kalidad ng buhay. Gaya ng tinalakay sa video na ito, hindi lahat ng tinapay ay may parehong benepisyo. May 4 na uri ng tinapay na dapat iwasan: white bread, flavored bread, packaged buns, at gluten-free bread na gawa sa refined starches dahil sa kanilang mataas na glycemic index, mababang fiber content, at presensya ng additives na maaaring magpabilis ng pagtanda at magpalala ng mga kondisyon gaya ng diabetes at sakit sa puso. Sa kabilang banda, may 4 na uri ng tinapay na maaaring maging bahagi ng isang masustansyang dieta para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang sourdough, Ezekiel bread, rye bread, at whole grain bread na walang added sugar ay may mas mababang epekto sa blood sugar, mas mataas sa fiber at nutrients, at mas may positibong epekto sa digestion, cognitive health, at metabolic function. Mahalagang tandaan na ang tinapay ay maaaring maging bahagi ng balanseng pagkain kung ito ay pinipili ng tama at isinasaalang-alang ang kabuuang kalagayan ng kalusugan. Palaging suriin ang nutrition label. Iwasan ang mga produktong may sobrang asukal at preservatives at piliin ang mga tinapay na gawa sa buong butil na may natural na sangkap. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel na Katawang Alerto at i-share ito sa mga kapamilya o kaibigan mong nasa senior age. Para sa mas marami pang impormasyon tungkol sa nutrisyon, ehersisyo, at kalusugan ng mga nakatatanda, manatiling nakatutok sa susunod naming mga video. Ang tamang kaalaman ay mahalagang hakbang tungo sa mas aktibo, ligtas, at masiglang pagtanda.